Kung ilalatag mo ang mapa ng mundo, masasagot mo ba kung anong bansa ang pinakamahigpit na nagmamahal sa Pilipinas? Kahit ang Taiwan, isang sentro ng kultura at kalakalan sa Asya, ay nagpakita lamang ng 94.8% na pagtingin. Ngunit isang bansang Asyano ang nakapagtala ng mas mataas at nakakagulat na numero. Sa oras na marinig mo ang pangalan ng bansang iyon, magugulat ka at mapupuno ng damdamin ang iyong dibdib. Hindi lamang ito isang simpleng anunsyo ng ranggo. Ito ang kwento ng muling pagkabuhay ni Claire Fisher, isang Briton na mamamahayag na dating nagpahayag ng ayoko sa Pilipinas, na umiikot sa mundo at tinutunaw ang kanyang nagyayelong puso sa luha. Bakit nagkakagulo ang mundo sa Pilipinas? At ano ang nakakagulat na reaksyon ng kalapit bansa ng China? Kapag nalaman mo ang sagot, ang pagtingin mo sa Pilipinas ay magbabago ng malaki simula ngayon. Handa ka na ba? Ang bansang pinili ng buong mundo bilang NOWAR. One sa Pinoy Affinity, at ang nakakagulat na resulta nito ay magsisimula na ngayon. Saan sa mundo ang bansang pinakamamahal ang Pilipinas? Ang Taiwan ay nagpakita ng 94.8% na nakamamanghang antas ng pagmamahal, ngunit sa mga maunlad na bansa, kung saan naroon ang pinakamayamang bansa sa mundo, nasaan ang Ino? Kung malalaman mo kung nasaan ang number 1, malamang ay hihimatayin ka sa gulat. Baka baguhin mo pa ang iyong pupuntahan sa bakasyon bukas na mismo. At anong ranggo ang nakuha ng kalapit bansa, ang China? Nakakagulat din ang resultang ito. Ibabahagi ko ngayon sa inyo kung gaano kamahal ng mga tao sa mundo ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ulat ng isang Briton na mamamahayag. Bago iyon, mag-iwan lamang ng kaunting komento na nagpapahayag ng "Mahal ko ang Pilipinas" upang mas maging masigasig ang pagmamahal ng mundo sa Pilipinas. Ako si Claire Fisher, isang mamamahayag na nagtrabaho sa International Department ng Britanya sa loob ng 20 taon. Isang araw, noong 2021, tinawag ako ng Editor-in-Chief at binigyan ako ng isang kakaibang assignment. Claire, hanapin mo ang bansang may pinakamataas na pangkalahatang pagtingin sa Pilipinas sa buong mundo, lalo na sa mga maunlad na bansa. Sa sandaling iyon, nanigas ang aking katawan dahil sumisikip ang aking dibdib sa tuwing naririnig ko ang salitang Pilipinas. 20 taon na ang nakalipas, namatay ang aking ama sa isang aksidente sa sasakyan habang nagbiyahe para sa negosyo sa Maynila. Ako ay 25 taong gulang noon at siya ang tanging pamilya ko. Bakit kailangan niya pang pumunta sa ganoong kalayong bansa? Simula noong araw na iyon, ang Pilipinas ay naging isang malamig at nakakatakot na lugar para sa akin. Iniiwasan ko ang mga balita tungkol sa Pilipinas at binibilisan ko ang lakad ko kapag dumadaan sa harap ng Filipino town sa London. Ngunit ang utos ng Editor-in-Chief ay walang pasubali. Walang gana kong sinimulan ang pagtingin sa mga datos, ngunit ang unang numerong nakita ko ay ikinagulat ko. Mexico, 96.2%. Hindi ako makapaniwala na ito ay totoo. Dahil ito ay nangangahulugan na 96 sa bawat 100 mamamayan ng Mexico ang gusto ang Pilipinas. Taiwan 94.8%, Thailand 93.2%, India 91.7%. Ang buong Asya ay nahuhumaling sa Pilipinas. Agad akong sumakay ng eroplano patungong Taiwan. Pagkababa ko sa Taoyuan Airport, nakita ko agad ang isang billboard ng Pinoy teleserye. Ang driver ng taxi, ang empleyado ng hotel, at maging ang mga tindero sa palengke ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Ang Filipino dramas ang buhay ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ang Filipino soap operas, sabi sa akin ni Wei, isang 24 na taong gulang na empleyado. Nagniningning ang kanyang mga mata. Nagbibigay sa amin ng pag-asa ang Pilipinas. Dahil nagawa nitong bumangon ng kahanga-hanga mula sa mga hamon at naging isang pandaigdigang kultural na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaiba dahil masyadong naiiba ito sa Pilipinas na alam ko. Nakita ko ang sinseridad sa mukha ni Wei. Hindi ito papuri o pambobola, talagang hinahangaan niya ang Pilipinas. Naglakad ako sa mga lansangan ng Taipei at nalilito ako. Dahil ang puso kong galit sa Pilipinas ay unti-unting nayayanig, ngunit hindi pa ako kumbinsido. Dahil ito ay simula pa lamang. Pagbalik ko mula sa Taiwan, sinimulan ko ang isang mas malalim na pagsasaliksik sa ranggo ng Pinoy Affinity sa mga maunlad na bansa. Nagpasya akong magsimula sa pinakamababa, ang ika-11. Ito ang kalapit bansa sa Asya, ang China.
Nang dumating ako sa Beijing International Airport, nakaramdam ako ng kakaiba. Ito ang bansang pinakamalapit sa Pilipinas, ngunit ang affinity ay 35.0% lamang. Nangangahulugan na higit sa saim sa bawat 10 tao ang hindi gusto ang Pilipinas. Naglakad ako sa mga hutong ng Seoul. Narinig ko na malakas ang anti-Pinoy na damdamin dati, ngunit may mga Filipino restaurants at kapehan na nakahanay, ngunit ang mga mukha ng mga tao ay komplikado. Gusto ko ang Filipino pop music at teleserye, sabi sa akin ni G. Lee, isang 55 taong gulang na empleyado habang nag-aalangan. Ngunit ang issue sa West Philippine Sea ay hindi maiiwasan. May mga damdamin na hindi pa nalulutas. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ito ay isang komplikadong damdamin. Gusto nilang maging kaibigan ngunit hindi nila magawa. Ngunit iba ang mga kabataan. Nakilala ko si Yumi, isang 21 taong gulang na mag-aaral sa kolehiyo sa isang unibersidad sa Beijing, at matatas siyang nakipag-usap sa akin sa English na may iilang salitang Tagalog. Nagsasayaw ako ng P-pop sa loob ng 3 taon. Pinapanood ko rin ang mga Pinoy films nang walang subtitle. Nagniningning ang mga mata ni Yumi. Hindi natin mapipili ang nakaraan, ngunit maaari nating likhain ang hinaharap, di ba? Gusto kong makipagkaibigan sa mga Pinoy at bumuo ng mas magandang relasyon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking dibdib. Nahiya ako sa kahinugan na ipinakita ng 21 taong gulang na mag-aaral sa kolehiyo. Hindi ba't ako ang nakatali lamang sa nakaraan? Habang naghihintay ng high-speed train dito, nag-isip ako, mahal din ng mga kabataan dito ang Pilipinas. Kaya, paano naman ang ibang bansa? Nagsimula akong maging interesado. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang litrato ng aking ama sa hotel. Ang galit noong araw na iyon. 20 taon na ang nakalipas ay unti-unting kumukupas. Ngunit hindi pa ako handang magpatawad. Nang bumaba ako sa Madrid Airport sa Espanya, nagulat ako. Dahil may isang hiwalay na section para sa Filipino desserts at products sa duty-free shop sa departure area. Ang Pinoy affinity sa Espanya ay 71.0%. Ito ay higit sa 2 beses kaysa sa bansang nauna. Ano ang nagdulot nito? Sa taxi na patungo sa Madrid City, sinabi sa akin ng driver na si Jose, "Alam mo ba ang Pinoy teleserye? Araw-araw nanonood ang asawa ko ng mga Pinoy shows. Nadala na rin ako sa panonood at talagang nakakaaliw." Si Jose ay isang tipikal na Espanyol, nasa kalagitnaan ng 50s. Kakaiba na nanonood siya ng Pinoy shows. Talagang pinapahalagahan ng mga Pinoy ang pamilya, katulad ng aming damdamin bilang Espanyol. Naglakad ako sa Gran Via. Sa lahat ng dako, nakakita ako ng kulturang Filipino. May mga Pinoy comics sa mga bookstores at nagbebenta ng Filipino food ang mga restaurants. Nakilala ko si Carlos, isang cultural reporter mula sa isang nangungunang pahayagan sa Espanya. Nagbigay siya ng ganitong pagtatasa sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa na nagtataglay ng parehong tradisyon, kolonyal at pinakabagong resilience. Ito ang hinaharap na anyo na hinahanap namin. Nang marinig ko ang sinabi ni Carlos, napagtanto ko. Ang pananaw ng mga taga-Europa sa Pilipinas ay ganap na naiiba sa inaakala ko. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang bagay ng paghanga. Nakilala ko ang mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino sa Madrid University. Ipinakilala ni Maria, 22, ang sarili niya sa Tagalog. "Kumusta? Ako si Maria. Talagang mahal ko ang kulturang Filipino." Medyo tumpak ang kanyang bigkas. Nagulat ako at nagtanong, "Bakit ka nag-aaral ng Filipino?" Naakit ako sa pamamagitan ng Pinoy music at pelikula. Habang lalo kong nakikilala, lalo akong namamangha sa lalim ng Pilipinas. Nang gabing iyon, naging komplikado ang aking nararamdaman sa hotel dahil masyadong dalisay ang pagmamahal ng mga tao sa Espanya para sa Pilipinas. Naramdaman ko kung gaano kakitid ang aking mga pagtatangi. Nakapagtataka na, ang bansang pinagkamatayan ng aking ama ay mahal ng napakaraming tao, ngunit may bahagi ng aking puso ang uminit. Nang dumating ako sa Rome Airport, pagod na ako. Dahil ito na ang ika-4 na bansa. Ngunit hindi lumamig ang aking sigasig sa pag-uulat. Ang Pinoy affinity ng Italia ay 71.2% na nasa ika-9 na pwesto. Nakarinig ako ng isang nakakaintriga na kwento mula kay Francesco, isang doktor na nakilala ko sa isang cafe sa Rome. Naaalala mo noong lumaganap ang isang pandaigdigang pandemya?
Nang bumagsak ang buong Europa sa gulo, talagang kahanga-hanga ang tugon ng Pilipinas. Si Francesco ay isang veteranong doktor na nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Naisip ko na kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. Dahil perpekto ang lahat, ang disiplinadong pagkilos ng mga mamamayan, ang paglilinis, at ang pag-iingat na huwag makasagabal sa iba. Mula sa Italia, nagpunta ako sa Sweden. Ang Pinoy affinity sa Stockholm ay 72. 8% nasa ika. 8. Nakarinig ako ng isang espesyal na kwento mula kay Lars, isang diplomat na nakilala ko sa Sweden. Patuloy na sinusubaybayan ng Sweden ang paglago ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Isa ito sa mga bansa sa kanluran na nakakita sa himala ng pagbangon mula sa mga labi. May paggalang sa mga mata ni Lars. Ang himala ng Pilipinas ay pag-asa rin para sa amin, kaya ito ay isang espesyal na bansa. Sumunod, dumating ako sa Berlin, Germany. Ang Pinoy affinity sa Germany ay 73. 8%, ika, 7. Nagbigay ng isang nakakaantig na salita si Professor Heinz, isang historian na nakilala ko sa harap ng isang historical museum. Ang Germany at Pilipinas ay nagbahagi ng magkatulad na karanasan ng pagbangon pagkatapos ng digmaan. Sabay kaming tumayo mula sa pagkawasak. Si Professor Heinz ay isang matalinong tao na nasa kanyang 70s. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na pagkakaisa. Kaya, masaya ako na makita ang kasaganaan ng Pilipinas na parang sarili kong tagumpay. Dahil naging isang mahusay na bansa ito sa pagdaig sa hirap na naranasan namin. Sinabi ni Marcus, isang 30 taong gulang na binata na nakilala ko sa isang pub sa Berlin, Jollibee, San Miguel, Pinoy Pop. Ngayon, ang Pilipinas ay isang teknolohikal na kapangyarihan para sa mga Aleman. Ito ay isang bansa na ginagalang namin. Sa huling gabi ko, sa Germany, tiningnan ko ang tanawin ng gabi ng Berlin mula sa bintana ng hotel. Naramdaman ko ang malalim na paggalang sa Pilipinas sa lungsod na ito na nagbahagi ng kasaysayan ng pagbangon. Ang aking puso ay unti-unting bumukas. Nang dumating ako sa Heathrow Airport sa London, komplikado ang aking nararamdaman. Ang Pinoy affinity sa Britanya, ang aking bayan at tinubuang bayan ay 75.6%. Nasa ika, 6. Habang nasa taxi patungo sa punong tanggapan ng istasyon ng pagsasahimpapawid, nag-isip ako, paano tinitingnan ng Pilipinas sa lugar na ito kung saan ako nagtrabaho sa loob ng 20 taon. Nakilala ko ang kapwa mamamahayag na si David sa newsroom. Siya ay isang espesyalista sa Asya. Hoy, kumusta ang pag-uulat tungkol sa Pilipinas? Masaya ba? Tanong ni David habang tumatawa. Sumagot ako ng tapat. Nalilito ako dahil iba ito sa inaakala ko. Siyempre, ang Pilipinas ay talagang isang kahanga-hangang bansa. Seryosong sabi ni David. Demokrasya, pag-unlad ng ekonomiya, pagkalat ng kultura, nagpapakita ito ng isang dynamic na hitsura sa lahat ng aspeto. Minsan tinatawag pa namin ang Pilipinas bilang Dynamic Heart of Asia dito sa aming kumpanya. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Ang aming kumpanya ay nagbibigay ng ganoong pagtatasa sa Pilipinas. Naglakad ako sa Filipino restaurant sa loob ng London. May mga Pinoy food stalls na nakahanay sa kalye. Nakita ko rin ang mga Briton na namimili sa isang Filipino supermarket. Kinausap ko si Gnang Reyes, isang babaeng nagtatrabaho sa isang Filipino restaurant. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Talagang gusto ng mga Briton ang Filipino food, adobo, sinigang, pansit. Naging pang-araw-araw na ito ngayon. May pagmamalaki sa mukha ni Gnang Reyes. Noong una, kakaiba ang tingin nila, ngunit ngayon, karamihan sa kanila ay mga regular na customer. Nagpapasalamat ako. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking apartment. Ang litrato ng aking ama ay nakalagay sa aking study room. Ang mga alaala ng araw na iyon, 20 taon na ang nakalipas, ay bumalik. Tatay, alam mo ba na ang Pilipinas ay isang bansa na mahal ng napakaraming tao? Nakangiti pa rin ang aking ama sa litrato. Ang ngiti na iyon ay naramdaman ko na naiiba kaysa dati. Hindi ito malamig, ngunit mainit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nanood ako ng isang Filipino drama. Nakita ko ito sa isang video streaming site. Nagsimula ako sa kuryosidad, ngunit hindi ko namalayan na nahumaling na ako. Ang damdamin ng mga karakter ay buhay. Ang sakripisyo para sa pamilya. Ang pakikiramay na nauunawaan kahit hindi na kailangang bigkasin.
Ang lahat ng iyon ay nagpaantig sa aking puso. Kaya pala mahal ng buong mundo ang Pilipinas, bulong ko sa sarili ko. Ngunit hindi ko pa rin mabuksan ng tuluyan ang aking puso. Kailangan kong makarinig ng mas maraming kwento. Nang dumating ako sa John F. Kennedy Airport sa New York, punong-puno ako ng pag-asa. Ang Pinoy affinity ng Amerika ay 76.4%, ika 5. Nagtaka ako kung paano tiningnan ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Pilipinas. Naglakad ako sa gitna ng Manhattan at nagulat ako dahil may mga anunsyo ng Pinoy products at kumpanya sa higanting screen ng Times Square. Nagkakapila ang mga tagahanga sa harap ng mga Pinoy pop store. Nakilala ko si Mike, isang diplomat na nagtatrabaho sa State Department. Siya ay isang dalubhasa sa relasyon ng Pilipinas-US. Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa Amerika. Ginagamit namin ang pariralang strong ally. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Mike. Dati ay magkalaban, ngunit ngayon ay magkasama kaming naglalakad para sa kapayapaan. Ang ganitong relasyon ay napakabihira. Bumisita ako sa Washington Memorial Park. Malamig ang hangin, ngunit maraming tao ang bumibisita. Isang matandang lalaki sa kanila ang lumapit sa akin. Ikaw ba ay isang mamamahayag mula sa Pilipinas? Hindi. Mamamahayag ako mula sa Britanya. Ganun ba? Dati akong nakatira sa bansang iyon. William ang pangalan niya, isang 87 taong gulang na veterano ng digmaan. Hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga Pilipino pagkatapos ng digmaan. Sila ay walang pag-asa sa mga guho, ngunit mayroon silang matinding kalooban na hindi sumuko. Nagkaroon ng luha sa mga mata ni William. Talagang ipinagmamalaki ko ang Pilipinas ngayon. Ang lupaing iyon ng pagkawasak ay naging isang napakagandang bansa. Nagpunta ako sa Los Angeles, si Geengeng Gomez, isang Phil-Am na nakilala ko sa Filipino Town, ay malinaw na naaalala ang mga hirap noon. Nagkaroon din ng poot, ngunit nakamit namin ang tiwala sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho, si Gening Gomez ay nasa kanyang 60s. Ngayon ay kinikilala kami bilang isang mahalagang bahagi ng lokal na komunidad. Habang nakikinig sa kanyang kwento, naantig ako. Nalaman ko na ang pagtitiyaga at katapatan ng mga Pilipino sa mahirap na sitwasyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga Amerikano. Ang pagkakaibigan na nabuo sa tiwala ay hindi madaling masira, may nagsabi sa akin, at umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking tainga. Napagtanto ko na ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay hindi lamang isang simpleng alyansa. Nang dumating ako sa Sydney Airport, nakapaglakbay na ako sa 7 bansa. Ang Pinoy affinity sa Australia ay 77.0%, ika 4. Habang tinitingnan ko ang Sydney Harbour Bridge, nag-isip ako, paano tinitingnan ng magandang bansang ito ang Pilipinas? Nakilala ko si John, isang opisyal na nagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs ng Australia. Siya ang may hawak ng Asia Pacific. Ang Pilipinas ay isang napakahalagang kasosyo para sa Australia. Mahalaga ito sa aspeto ng ekonomiya at seguridad. Naramdaman ko ang katotohanan sa mga salita ni John. Sa eroplano patungong Melbourne, nalaman ko ang isang kawili-wiling katotohanan. Mayroong boom sa pag-aaral ng Tagalog sa mga kabataan ng Australia. Nagbigay ng isang nakakagulat na kwento si Profesor Sara, isang profesor ng Filipino Studies na nakilala ko sa Melbourne University. Ang mga aplikasyon para sa kursong Filipino ay sarado agad sa tuwing magbubukas. Kailangan naming dagdagan ang mga silid-aralan dahil sa dami ng estudyante. Si Profesor Sara ay isang eksperto sa Filipino Studies. Nasa kalagitnaan ng kanyang 40s. Nagsimula sila sa pamamagitan ng Pinoy films at pop music, ngunit ngayon ay interesado sila sa pangkalahatang lipunan at kultura ng Filipino. Ito ay talagang isang kahanga-hangang pagbabago. Mula sa Australia, nagpunta ako sa Paris, France. Ang Pinoy affinity sa France ay 77.8%, ika 3. Habang nasa tren mula sa Charles de Gaulle Airport patungo sa Paris City, punong-puno ako ng pag-asa. Paano titingnan ng country of arts, ang France, ang Pilipinas? Nagbigay ng isang nakakaintriga na salita si Pierre, isang film critic na nakilala ko sa isang cafe malapit sa Louvre Museum. Hindi ginagaya ng Pilipinas ang kanluran, ngunit mayroon itong sariling natatanging aesthetics at enerhiya. Si Pierre ay isang veteranong kritiko na nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Pinoy cinema, Pinoy music, Pinoy art, lahat ay may kakaibang kulay. Hindi na ito isang panandaliang phenomenon,
ngunit naging isang genre na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Nakilala ko si Professor Marie na nagtuturo ng Tagalog sa Sorbonne University. Ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga estudyanteng Pranses sa kulturang Filipino ay dahil sa spirituality nito. Ang paliwanag ni Professor Marie ay kawili-wili. Hindi lang ito libangan, mayroon itong enerhiya na nagpapakita ng espiritualidad tulad ng bayanihan at pag-asa. Iyon ang nagpapaantig sa puso ng mga Pranses. Habang tinitingnan ko ang panorama ng Paris mula sa Montmartre Hill, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa sa Asya, ngunit isang sentro ng kultura na tinitingnan ng mundo. Sa huling gabi ko sa Paris, naglakad ako sa tabi ng Seine River at nag-isip, ang Pilipinas, kung saan nagbiyahe ang aking ama, ay isang bansa na nagbigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Nang dumating ako sa Mexico City Airport, nakapaglibot na ako sa 9 na bansa. Ang Pinoy affinity sa Mexico ay 86.0%, ika 2. Ito ang pinakamataas sa mga maunlad na bansa. Naglakad ako sa paligid ng Zocalo Square at nagulat ako dahil may mga poster ng Filipino teleserye at pop stars na nakapaskil sa lahat ng dako. Ang mga taga-Mexico ay napakamasigasig sa kulturang Filipino. Kinausap ko si Maria, isang tindera na nakilala ko sa palengke. Siya ay isang babaeng taga-Mexico na nasa kalagitnaan ng kanyang 40s. Mahal na mahal ko ang Filipino dramas. Nanood ako araw-araw. Nagniningning ang mga mata ni Maria. Nandyan ang lahat ng damdamin na hinahanap namin. Pag-ibig sa pamilya, pagsisikap at pag-asa. Talagang nakakaantig sa puso. Bumisita ako sa Filipino town sa Mexico. Ang kwento ng mga taong nakilala ko doon ay nakakagulat. Naaaliw ang puso ko kapag nanonood ako ng mga Pinoy shows, sabi ni Gnang. Carmen, isang 55 taong gulang na homemaker. Mahirap ang buhay dito araw-araw. Ngunit sa loob ng 2 oras na naranasan ko ang magagandang tanawin at kwento ng Pilipinas, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking dibdib. Nalaman ko na ang Filipino content ay naging santuwaryo para sa mga puso ng mga taong ito. Sa wakas, ito na ang huling bansa. Nang dumating ako sa Jakarta Airport, Indonesia, nanginginig ako. Ang Pinoy affinity sa Indonesia ay 92%. Ito ang number 1 na may malaking kalamangan sa mga bansang sinuri. Habang tinitingnan ko ang kalawakan ng lungsod, nag-isip ako, bakit number 1 ang Indonesia? Agad kong nahanap ang sagot. Dahil mayroong malalim na kasaysayan kung saan ang mga Pilipino at Indones ay nagtulungan, tulad ng bayanihan sa panahon ng matinding kalamidad at ang pagkakaisa bilang mga bansang Austronesian. Sinabi ni Lola Siti, isang 90 taong gulang na matandang babae na nakilala ko sa isang parke sa nanginginig na boses, magkaibigan tayo. Natural lang na tulungan ang isang kaibigan kapag nasa problema. Nang hawakan ko ang nanginginig niyang kamay, hindi ko napigilan ang aking luha. Hindi namin malilimutan ang Pilipinas. Ang makasaysayang ugnayan ng pagkakaibigan ay nasa puso namin. Sa kanyang mga salita, tuluyan akong bumigay. Ang pader ng aking puso na itinayo sa loob ng 20 taon ay bumagsak sa isang iglap. Mahal din ng mga kabataan ng Indonesia ang Pilipinas. Nakilala ko ang mga estudyanteng nag-aaral ng Tagalog sa University of Indonesia. Ang Pilipinas ay ang aming kaibigan na malayo. Kaya ito ay espesyal, sabi ni Aisha, isang 22 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Ang tagumpay ng Pilipinas ay aming pagmamalaki. Dahil ito ay patunay na ang aming pagkakaibigan ay hindi walang kabuluhan. Sa huling gabi ko sa Indonesia, hindi ako makatulog sa hotel. Ang mga kwentong narinig ko habang naglalakbay sa 11 bansa ay tumatakbo sa aking isip. Sa sandaling iyon, may dalang isang maliit na pakete ang isang empleyado ng hotel. Galing ito sa Britanya. Isang lumang kahon na ipinadala ng caretaker ng aming bahay. Nang buksan ko ang kahon, naroon ang mga labi ng aking ama. May isang lumang notebook sa loob. Ito ay isang diary na isinulat ng aking ama habang nagbiyahe para sa negosyo sa Pilipinas. Nang buksan ko ang huling pahina, huminto ang aking hininga. Ang Pilipinas ay mas mainit at mas mapagmahal na bansa kaysa sa inaakala ko. Iyon ang huling salita ng aking ama. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Mahal ng aking ama ang Pilipinas. Ang aksidente sa sasakyan ay isang hindi magandang pangyayari lamang. Walang tigil akong umiyak sa kwarto ng hotel sa Indonesia.
Ang 20 taon ng hindi pagkakaunawaan at pagtatangi ay hinugasan kasama ng mga luha sa paglalakbay sa 11 bansa. Napagtanto ko ang dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas. Ang pag-asa na nakita ko sa Mexico, ang kalooban para sa kinabukasan na nakita ko sa Tsina, ang pakikiramay na naramdaman ko sa Espanya, ang paggalang at tiwala na nakumpirma ko sa Italia, Sweden at Germany. Ang lakas ng kultura na muling natuklasan ko sa Britanya, ang kahulugan ng ugnayan na natutunan ko sa Amerika, ang dynamic na enerhiya na nakumpirma ko sa Australia at France, ang lakas ng aliw na nakita ko sa Taiwan, at ang malalim na pagkakaibigan na nakilala ko sa Indonesia. Ang Pilipinas ay talagang isang mainit at puno ng pagmamahal na bansa. Tama ang mga salita ng aking ama. Ngayon, maaari ko ring sabihin ng may kumpiyansa, mahal ko ang Pilipinas. Ano ang palagay ninyo? Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas? Tingnan natin ang reaksyon ng mga taong nakakita ng balitang ito. Naluluha ako na nalampasan ni Claire, ang Briton na mamamahayag, ang malungkot na aksidente ng kanyang ama at naunawaan niya ang Pilipinas. Masaya akong naalis ang hindi pagkakaunawaan. Sana patuloy niyang mahalin ang Pilipinas. Ang ugnayan sa Indonesia ay isang mahalagang kayamanan na itinayo ng ating mga ninuno. Gusto kong ipahayag ang taos-puso kong pasasalamat sa mga taga-Indonesia na hindi pa rin nakakalimutan ang utang na loob ng tulong sa panahon ng mga kalamidad. Nakaramdam ako ng pag-asa sa eksena kung saan sinabi ng mga kabataan ng Tsina na gusto nilang likhain ang hinaharap. Mataas ang pader ng kasaysayan, ngunit umaasa ako na darating ang araw na makakapag-usap tayo ng unti-unti sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kultura. Nagulat ako sa nakamamanghang numero ng Taiwan na 94.8%, ngunit nakaramdam din ako ng malalim na ugnayan. Ang Taiwan, na siyang unang tumulong sa panahon ng kalamidad, ay parang isang matalik na kaibigan para sa Pilipinas. Nakaramdam ako ng pagmamalaki bilang isang Pilipino sa huling linya ng diary ng aking ama. Sana ay manatili tayong matapat na mamamayan upang hindi mapahiya ang salitang mainit at mapagmahal na bansa. Bihira ang pagkakataon na malaman natin ng objetibo kung paano tinitingnan ang sarili nating bansa sa mundo. Nang mapanood ko ang video na ito, nalaman ko na ang Pinoy music at resilience ay nagliligtas sa puso ng maraming tao at nag-init ang aking dibdib. Nakakagulat na nauunawaan ng mga taga-Espanya at France ang bayanihan at spirituality ng Pilipinas. Muling naintindihan ko ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa tradisyon habang hinahasa ang bagong teknolohiya at sining. Nagbigay pugay ako kay Claire na naglakas loob na bumisita sa Pilipinas sa kabila ng masakit na nakaraan ng pagkamatay ng miyembro ng pamilya sa isang aksidente. Naramdaman ko na ang iyong luha ay naging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng mundo. Hindi ko akalain na ang Filipino drama ay isang santuwaryo para sa puso sa Mexico. Ang lakas ng kultura ay maaaring lumampas sa hangganan at wika at magbigay ng pag-asa sa mga tao na mabuhay. Ang salitang solidarity na binanggit ng historia ng Germany ay nakakaintriga. Naramdaman ko na mayroong malalim na paggalang na maaari lamang maunawaan ng mga bansang bumangon mula sa parehong hirap ng pagkatalo. Ibahagi sa akin ang inyong mga iniisip sa comments. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at mag-set ng notification para makapagbahagi tayo ng mas maraming nakakaantig na kwento. Anong kwento ng bansa ang dapat kong ibahagi sa susunod? Inaabangan ko ang inyong mga opinion.